Malayang makakapag-like o share sa social media ang mga tauhan ng gobyerno ng anumang may kinalaman sa politika o paparating na halalan. Ayon sa Civil Service Commission, bahagi ito ng pagkilala sa freedom of expression basta't hindi ito aabot sa tahasang pangangampanya sa isang kandidato. Ang mga detalye tinutukan ni Wina Hesoro. Hindi pinagbabawal para sa mga kawani ng gobyerno ang paggamit ng social media katulad ng mag-share o mag-like sa mga post na may kinalaman sa politika o para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa panayam ng DZRH News kay Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission, nilinaw niyang nire-recognize ng CSC ang karapatan for freedom of expression ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi po namin ipinagbabawal, let me put that on record. Nire-recognize po ng Civil Service Commission ang karapatan ng bawat isa to exercise their freedom of expression. So yung paggamit ng social media such as liking and sharing, kasama po yun sa freedom of expression. So hindi po bawal yun. Ngunit paglilinaw ni Attorney Ronquillo, ang kanilang ipinagbabawal ang gamitin ng social media bilang paraan para magbigay ng pangangampanya para sa mga kandidato o impluwensyahan ang mga botante na suportahan ng isang kandidato. However, kung mga acts na yon o yung mga gawain ganon ay gagamitin para bilang paraan para magbigay ng ng pangangampanya o pagpapakita ng pang-impluwensya para suportahan ng isang kandidato, papasok po siya doon sa prohibition against partisan political activity. Aniya, iba na ang usapan kung ang statement sa social media ng isang kawani ng gobyerno ay may kasama ng panghihikayat sa iba kung sino ang dapat suportahan. Maliwanag po doon sa issuance namin nakalagay, if these are resorted to as a means to solicit support for or against a candidate or party during the campaign period, doon po siya magiging prohibited act. Ayon pa kay Attorney Ronquillo, exempted sa kanilang ipinagbabawal ay ang mga job orders at mga COS o contract of service. Kasi nga po, ang COS at saka JOs, sila po ay hindi tinuturing na government employees. Therefore, yung issuance po ng Civil Service Commission will not apply to them. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.